In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We come together for this Bible study. We ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group, Almighty Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your words. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po, good morning. Ang ating pong Good morning. regular with Mm-mm. si Sister Kite. Mm-mm. Good evening po. God loves me. Lord, you love me immeasurably more than I love myself. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Your everlasting love surrounds me, and you ask for the return of love which will unite me to you, and thus save and sanctify me. God is love, and those who abide in love abide in God, and God abides in them. You want me to live in the full assurance that you love me. It will make a difference in my life if I can take time to be filled with the thought, God loves me. Lord, this knowledge does not come easily. I need faith in you to accept this truth. Let me take time to realize and take hold of this truth in prayer. You are love, and all your dealings with me are gifts of your love, my creation and destiny, my salvation and sanctification. To prove your love for me, you became man, lavishing upon me the most convincing proofs of your love. Bethlehem, Calvary, and the institution of the Holy Eucharist as the perpetual memorial of your love for me. Your love is freely given, without any need or merit on my part. Your union with my soul is a free gift. I need only to believe. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. For we are what he has made us, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to be our way of life. As I believe in your love for me, I also believe in my own inner goodness. It is true that I may have done some bad things in my life, but still I must believe in my own goodness and learn to live with my shortcomings. You love me with an internal, unchanging love in spite of my sin, weakness, and failure, for I am made in your image and you love me. I pray for a good self-concept. Heal my poor self-concept that distorts my own reality so that I can appreciate my own self-worth. I praise you for I am fearfully and wonderfully made, despite the bad experiences of the past. I can learn to love and respect myself because you dwell in me and accept me and give me the grace to be changed by you.
This is the way to find a happy life with you. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Lord, let me expose myself for some time to think to this truth of your love for me so that it can make a lasting impression on me. Just as the soil is exposed to the sun to draw light, warmth, and life from it, so I must expose myself to the truth of your love for me so that it can bring about change in my life. Open my heart to your love so that I may respond to your love with gratitude and joy. Let me experience your happiness and realize how strongly you are united to me. Amen. Praise Jesus, no? Thank you, Sister Tite. God bless you, Sister Karina, Brother Aldrin. Kung mapapansin nyo, of course, as usual, pwede kayo mag-share, pwedeng magtanong, no? Every time na nagsalita ako, no? Kung titignan nyo sa na-share ko, basically 4 points lagi yan, no? When we talk of God's love, no? Una, God loves me immeasurably more than I love myself. No? Ganun ako, mahal na mahal ako ng Diyos, higit pa sa pagmamahal ko sa aking sarili. So ayun dapat ng first conviction natin, no? Kasi nakalagay din sa Romans 5:8, no? He loved me while we were still sinners. O sa Ephesians 2:4 na paborito ni Saint John Paul II, yung rich in mercy. God rich in mercy, that while we were still sinner, He loved us. No, ayun po ang gusto nating tumimo sa ating kaisipan, sa ating diwa, sa ating puso, no? Kumbaga sa lagi ko na i-share sa inyo, alam niyo po yung sponge. Kung ano po ilagay niyo, diba? Tubig, pag piniga nyo, kulay puti yun. Kung ilagay nyo kulay red, pag piniga nyo, kulay red. So ganun din po tayo. Yung kapag napuno tayo, ating laging iniisip, ni-reflect ang God's love, pag piniga po ang ating buhay, ang lumalabas yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kailangan dito yung healing of self-concept natin. Kasi pag hindi po nahihil yung ating self-concept, nakikita lagi natin yung mga bad points natin, yung mga mistakes natin sa nakaraan, yung mga ating kasalanan. Kaya pinapahil natin kay Lord yung ating self-concept, yung pagtingin sa ating sarili. Kasi magiging blockage yan para madama natin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi mahal tayo ng Diyos even before we came to Him. No? Minahal niya tayo bago pa man natin siya minahal. No? Lalo ngayon, may devotion si Brother Aldrin tsaka si Sister Karina, no? Sa Santo Niño, no? Isang manifestation po yan, no? God became a baby para hindi tayo matakot. Kasi wala natakot sa baby, no? Approachable yung baby. No? Ganun ka-welcome tayo ng Diyos, no? Pumunta siya rito para lumapit tayo sa Kanya. Nauna siya sa atin. Minahal niya tayo bago pa man din natin siya minahal. Ayun po yung first point, no? God loves me more than I love myself. No? Nakalagay din sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love, so I am constant in my affection for you. So from all eternity, ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang, yung mga blockages natin, yung kasalanan natin, i-surrender natin sa Kanya, i-heal tayo para talaga mag-profit tayo ng gusto sa pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Kasi ito lang po talaga ang buhay natin, no? Na madama natin sa mundong ito
na mahal tayo ng Diyos. At pag ayan po nadama natin, katangian po natin sa ating buhay, dalawa. Ang katangian natin sa ating buhay. There is gratitude in life and there is joy in life. No? Kaya kung tatanungin tao, bakit parang ang hirap maging grateful sa Diyos? Bakit mahirap magkaroon ng joy sa buhay? Kasi nga, hindi pa natin natitimo sa ating diwa ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Once we experience a tremendous love of God, daily po yan, daily, may experience natin yan. No, we are always open. Magkaroon ng healing tayo in everything. There will always be gratitude and joy in our life. Second point, itong God's everlasting for us surrounds our heart, surrounds our soul. No, binabalutan tayo nito, ini-embrace tayo nito, itong God's eternal love, no? At ang kanyang hinihingi, i-return tong love na ito sa kanya para maging kaisa niya tayo at doon yung ating kaligtasan at ating kabanalan. No? Kasi God saves us, no? Maramdaman mo yan pag yung pag-ibig ng Diyos, no? So when we return our love to God, halimbawa sa community ni Bishop Lito at ni Brother Adrian, Sister Karina, you return your love, no, through Santo Niño, through Nazareno, yung devotion nyo. No, that is a return of love to God, no? When you return the love of God, the eternal love of God in your heart, nandiyan po yung salvation and sanctification. Doon po nangyayari yun. Kaya umattend ka ng mga debosyon, mga novena, mga procession, lumalago tayo. Kasi we are becoming united to God because we are responding to the call of God to return His love to Him. No? Ayun po yung second point. No? First point, God loves me more than I love myself. Second point, God's eternal love embraces me and He calls me to return that love to Him so that united to His love, we are saved and sanctified. No? Yun po yung second point. Yung third point, nilagay ko rito, God wants me to live in the full assurance that He loves me. Conviction na yun. No? Parang second nature natin. Di ba may mga second nature sa atin, di ba? Mga iba sabi, ang second nature niya, magmura. Di ba? Mga ibang tao, bawat sentence may mura. O second nature niya, magagalitin. O second nature niya, malungkot. Second nature niya, lagi nagmumukmuk sa buhay. Second nature niya. Sa atin naman, maging second nature natin, meron tayong full assurance na mahal tayo ng Diyos, no? It will make a big difference in our life if every morning when we wake up, convinced tayo na experience natin that God loves me. And our thoughts and feelings are filled with the assurance that God loves me. So, 3 points, no? God loves me more than I love myself. Pangalawa, this eternal love of God surrounds my heart and God calls me to return His love to Him, and in doing so, we are united to Him and thus we are saved and sanctified. And third, na isinare ko sa ito, it will make a big difference in our life if every day there is full assurance that He loves us. Kaya nandiyan yung role ng prayer. No? Kasi through prayer, nagkakaroon tayo ng full assurance that God loves us. No? Our thoughts, our desires, our emotions, our feelings are full of assurance that God loves me. Ayun po yung third point, no? Itong fourth point naman,
it will take time, no, na itong God's love na ito ay mag-dawn sa ating conviction, no? Ah, kailangan nito meron tayong trust and confidence na mahal tayo, no? Ah, we have to expose ourselves to this truth. No, every day I expose myself to the truth that God loves me with an infinite love. No, kailangan ma-expose po na yan. Ang ginamit kong analogy rito, dalawa. Pero yung isa lang ang nabanggit ko rito, no? Yung isang analogy ko, the soil, yung lupa, no? It needs exposure to the sun so that it can get life, warmth, no? And life and light so that lalago yung plant na itinanim mo. No, kung ang soil, kailangan niya ma-expose. Ganon din tayo, kailangan ma-expose tayo lagi. Every day. Nagagawa tayo ng exposure na yan through prayer, no? Through the sacraments, especially going to confession, at saka the Holy Eucharist, no? Na-expose tayo. Ayan po yung parang sun. Na-expose yung ating puso sa pag-ibig ng Diyos, no? Ang isa pang analogy na hindi ko na-share sa inyo, pero lagi ko pong sinishare, yung para po yung fire. Alam niyo po yung fire? Para mag-increase po yan nung kanyang size ng fire, nung umapoy ng gusto, at para ma-keep up yung apoy niya, kailangan po nilalagyan ng fuel yan o nilalagyan ng charcoal, ng uling, para yung fire laging umaalab. No? Ganon din po ang relasyon natin kay Lord, yung kanyang love sa atin, tsaka yung love natin sa kanya, kailangan lagi may fuel. Ano yung fuel na to? Yun nabanggit ko na rin, no? Itong fuel na to, we feed our minds, our feelings with the thoughts of God's love. Ang isa pang fuel, yung mga devotions natin. Sa Rosary, Divine Mercy Chaplet, Bible study, Bible sharing, going to Mass, going to confession. Ito po yung fuel. No, ito po yung langis, ito po yung uling para yung fire of God's love ay hindi po namamatay sa ating buhay, no? Gusto ko po i-share sa inyo yung sharing niya, no? Yung namatay nating Pope, si Pope Benedict XVI, no? Maganda po yung sinabi niya, no? Ano ba ang sinabi ni Pope Benedict? Nilista ko rito eh. Each of us is the result of a thought of God. Each of us is willed by God. Each of us is loved by God. Each of us is necessary. Mas maganda ang kanyang summary kaysa sa presentation ko rito, no? Sinamarize niya in a few sentences lang. 4 points din. Sabi niya, each of us is the result of a thought of God. Inisip tayo ng Diyos from all eternity. Each of us is willed by God. Ginusto ng Diyos na tayo ay likhain. Ginusto ng Diyos. Each of us is loved. Ang bawat isa sa atin ay minahal ng Diyos. At each of us is necessary. Ang bawat isa ay mahalaga sa atin. Di ba? Yung laging ginagamit diyang example, di ba? Yung sa 1 Corinthians 12, di ba? Yung the body of Christ, no? Iba-ibang bahagi, di ba? May mata, may tainga, may ilong, may bibig, may daliri, may kuko, ano. Lahat yun importante. So, bawat isa sa atin, yung umattend sa atin at yung mga nakikinig sa atin, no? Lahat yan importante. Each of you is important. Importante si Nanay Lucy, si Ate Emily, si Ate Edith, si Ate Renita, si Brother John, si Sister Vicky. Lahat po, bawat isa ay importante, necessary. Ayan po ang ating ganun tayo kahalaga.
Hindi yung parang, ay, si Bishop, importante yan eh. Ano siya, siya yung nag-handle ito, no? Siya ka-facilitate. Importante dyan si Sister Jessica dahil ano eh. Siya yung nag-manage, no? Dyan, importante siya dahil nag-share. Hindi lahat. Importante nakikinig. Importante nagadasal. Lahat importante. Each of us is necessary. Kaya basahin nyo kung may time kayo sa 1 Corinthians 12, no? Iba-ibang bahagi ng katawan, pero lahat ay importante. No? Kaya nga nakalagay sa ano, so the thoughts of God, sa una, first point, no? Each one of us is the result of the thought of God. No? The thoughts of God towards us are countless. And the thoughts of God are all good for us. Maraming Bible verses, no? To talk about that, no? Nakalagay nga sa Psalm 139 verses 17 to 18, no? Ang nangyayari to, yung thoughts ng God sa atin, ang analogy rito sa Psalm 139 verses 17 to 18, parang grains of sand on the shore. Kung galing, no? Very concrete, no? Ganun kadami ang beautiful thoughts ng God para sa atin. Kaya ayun yung pinag-usapan natin, attributes of God. God is not changing, God is love, God is goodness, God is forgiving. Ang daming thoughts ng God para sa atin. No? Ngayon, kung ang self-concept natin may sakit, ang isipin lagi natin, wala akong hindi ako worth, wala akong halaga, hindi ako importante, hindi ako necessary sa creation ng God. That is not true. The Word of God tells us that each of us is important, that each of us is necessary. You can praise God after this prayer meeting, after this sharing. I praise you, God, because I'm important to you. I am necessary to you. Kahit nakikinig lang ako, importante pala ako sa iyo. Ayun pala ang role ko, makinig. Ang role ko, mag-share lang sa ibang tao. Kahit na hindi sa prayer Bible study natin. Importante pala ako, Lord. Kaya ang bawat isa natin sabihin nyo, Lord, I thank you and praise you because I am important to you. Ngayon, if you feel you're important to God, there is gratitude and joy in your life. Kasi importante ka kay Lord eh. Inisip ka niya. No? Inisip ka ni Lord, no? The Lord has been mindful of us and He will bless us. Nakalagay yan sa Psalm 115 verse 12, no? Siguro one time pa nagkaroon tayo ng recollection, no? Siguro bago mag-Holy Week or after or during the Holy Week, magkukuha tayo ng mga verses. Maraming Bible verses to assure us the Lord is always thinking of us. From all eternity, ganun tayo kahalaga kay Lord, no? So, each hour, God looks after us. Ang daming Bible verse yan eh. Nakalagay yan sa Psalm 68, verse 16. No? God thinks of us always, no? Every minute, every second, He cares for us, diba? The famous 1 Peter 5:7. Cast all your cares on Him, for He cares for you. God cares for you, Sister Kite. God cares for you, Brother Alvin. God cares for you. Kung brother o sister Umalay, o si Brother Bobot, God cares for you. Brother John, God cares for you. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Why? Because God sent His one and only Son for each and every one of us. Ayan mga mystic, alam niyo po yung mga mystics, sila Saint Catherine of Siena, Saint Teresa of Avila. Alam niyo mga saints, isipin lang nila. God
thinks of me from all eternity. He cares for me from all eternity. Ay, nako, grabe experience nila. Eh tayo, inisip natin, God cares for me. Reflect on that. Ang ganda ng prayer life nyo. Lord, padarama mo sa akin that you really care for me. Ayun puro lang mga recollection retreat. Para ma-deepen natin, lumalim sa ating diwa that God cares for me. Nakalagay diba sa, isa pa siguro na naalala ko ngayon, no, sa Isaiah 49:15. Though a mother forget her baby, I will never forget you. Kalimutan ka man ng nanay mo. Diba, mga inabort o yung mga neglectful mother. Sabi ng God, I will never forget you. Kaya diba, merong kanta na kinumpose ni Father Manuling, no? Hindi kita malilimutan. Kinumpose niya yung 4th year high school siya. Hanggang naging pari siya. Hindi kita malilimutan. May isa akong mading kilala, no? Si Sister Pura, no novitiate. That was 1977. Ano siya? Orphan siya. Tapos, naitalaga siya sa kanyang sa kanyang mayaman na kamag-anak. Alam niyo, pinapatulog siya sa kwadra ng kabayo. Ganun siya, orphan. Kaya ang buhay niya, lungkot-lungkot. Gusto niya mag-suicide na. Nung nilikha siya ng Diyos, biro mo, siya nag-aalaga ng kabayo at natutulog siya sa kwadra ng kabayo. May siya nakakita siya ng Bible. Binasa niya. Alam mo, nabasa niya? Psalm 149 verse 15. Though your mother forgets you, I will never forget you. Magmula noon, nagkaroon ng gratitude and joy ang buhay niya. Hanggang nagmadre siya. Ayun lang, isang particular verse. Hindi kita malilimutan. Lord, parang kinalimutan mo na ako sa nangyari sa buhay ko. Hindi niya kinalimutan ni Lord. Siya ang kinalimutan mo. Kaya ito nagagawa ng Bible sharing natin, Bible study. God's love becomes real to us. Hindi to head knowledge. Kasi yung head knowledge, wala yan. Makakalimutan din yan. Di ba? May dating pa ba sa atin pag sinabi na God loves me? May dating pa ba sa atin God cares for me? Na hindi ako kakalimutan Diyos? Kasi head knowledge Pero kung maging experiential yan, ay ibang dating yan. Bilang mo, everyday, you are convinced that God loves me. God cares for me from all eternity. That I am necessary. I am willed by God. I am loved by God. Kaya magaling si Saint Benedict, magiging saint yun si Pope Benedict XVI. Alam niyo, bago siya namatay, 4 words na sinabi niya. Ang talino nun. Ang dami sinulat. Pero bago siya namatay, sinabi niya kanya sekretary, 4 words na sinabi niya na hindi ko makakalimutan na isinishare ko lagi. Ano sinabi niya? Jesus, I love you. 4 words. Yung buong pagkapari niya, manifestation lang yan na mahal niya si Jesus. Kasi damang-dama niya pag ang mahal ni Jesus sa kanya. At ayun din ang gusto kong sa buhay ko. Yung ginagawa ko sa inyo, Bible sharing, study, mga facilitator, because I love Jesus. Hindi pa ako nag-retire, although ako, masakit na mga katawan ko. Pero patuloy pa rin, hanggang kaya pa. Bakit? I love you, Jesus. Kasi mahal niya ako No, kaya yun din gusto ko masabi kay Lord bago ako mamatay. Ayun ang last words ko. I love you, Jesus, because you love me. Di ba nakalagay tayo, sa letter ni John, di ba? 1 John 4:16 yata yun, no? We love God because He first loved us. Di ba may song na parang bata ang kanta, pero totoo yun Oh, I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Di mo kumadam yan, God loves me. Kaya ito po yung pinili kong sharing at the start of this year. Happy New Year nga pala sa inyong lahat, no? Sa New Year na ito, madama nyo, throughout the year, mahal tayo ng Diyos. God loves me. Marami tayong tinalakay na Nung tinignan ko, 163 videos na.
Kalimutan nyo na, mga iba doon, maaaring makalimutan nyo na. Ang importante, daman nyo everyday, nasa diwa nyo, nasa desire nyo, nasa feelings nyo, mahal ako ng Diyos. Ayan po, pinakaano niyan. And you can go on throughout the year because God loves me. Kaya ito tinatandaan ko lagi itong sinabi ni Saint Benedict dahil magaling ang pagkasummarize niya. Each of us is the result of a thought of God. Each of us is willed by God. Each of us is loved by God. Each of us is necessary to God. Mahal ako ng Diyos. No, ayun yung grace na hihiling natin kay Lord dito, no? Nasa buhay natin sa mundong ito, at the start of this year, mahal ako ng Diyos, no? Ano pa ba mga pwede gusto i-share sa inyo, no? Na meron pa tayong mga 30 minutes pa, no? Each of us is willed by God. Second point, no? Ako may 4 points eh. Si Pope Benedict may 4 points din eh. Pero mas maganda yung 4 points niya, no? Mas maganda dahil chinek ko lang yung notes ko, no? Sabi ko, may 4 points ako eh. Siya rin may 4 points. Mas maganda yung 4 points niya, no? Na-summarize kasi scholar siya, no? Each of us is willed by God. Ano sinabi niya? Sa Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kaya di ba may song? In His time, He makes all things beautiful. In His time, no? Pag nakita ni Lord na yung puso mo bukas na bukas, when the time is right, sabi ni Lord sa Isaiah chapter 60 verse 22, I, the Lord, will make it happen. Di ba nakalagay din sa Romans 8 28, no? Everything will turn out good for those who love the Lord. Ganyan tayo kamahal ni Lord eh. Ano pa? Punta tayo sa third point ni Pope Benedict, no? Each of us is loved by God. Bawat isa sa atin. Hindi lang mahal ko lahat. Halimbawa, may pamilya, di ba? Mahal ko lahat ang anak ko. Pero yung anak nyo, naramdam ba? Nang feeling ng anak parang ako lang yung mahal ng magulang ko. Ganun yun. Ganun din si Lord. Mahal niya ang kanyang bayan, ang kanyang people of God, ang kanyang church. Pero ang bawat isa sa atin ay madama. Na ang pagmamahal ni Lord sa atin, parang ikaw lang ang minahal ni Lord. Ganun katindi si Lord. Diba? Na-share ko sa inyo nung sinabi ni St. Augustine. Ano sinabi ni St. Augustine? Na-share ko sa noon pa eh. God loves us as if there was only one of us. Diba? Ilang billion ng tao ngayon? Nasa 7 billion eh. Pero pag minahal tayo ng Diyos na parang tayo lang ang minahal niya. Ganun ka-personal si Lord. Kaya importante yung prayer life every morning. Kasi, kumbaga, nung analogy ko, parang ini-expose mo sarili mo sa sunlight of truth. Truth kasi ito eh. I am the way, the truth, and the life. Ito yung truth eh. The truth of God's love. Tapos yung way niya. Kaya sacraments, prayers, sacramentals, holy water, rosary, Station of the Cross, devotion to Santa Niño, devotion to Nazareno, devotion to the Blessed Virgin Mary. Ito pa yung way niya, no? And the life. Ang ganda ng buhay mo. Kasi ang buhay mo na kay Lord. No, Jesus loves me and I love Him. When I die, ayun ang last words ko rin, katulad ni Benedict XVI, I love you, Jesus. Kaya, buong taon na to, sa year 2025, alam ko, through my prayer, through my daily mass, na mahal ako ni Jesus, at ang gagawin ko throughout the 2025, Lord, Jesus, I love you. No? So, in third point niya, each of us is loved by God. No? This is nakalagay sa 1 John 4:9 pala, no?
1 John 4:9. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son to the world that we might live through Him. So yung life natin we live through Him, through Christ. No? At dahil nadaman natin So from now on, I live my life through Christ, in Christ, with Christ. Di ba sa misa, sinasabi ng pare, at the end of the consecration, ano ba sinasabi ng pare? Through Him, with Him, and in Him. In the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Kaya from now on, since I experience the love of God, I live my life through Christ, in Christ, and with Christ. No? And this is love, nakalagay sa 1 John 4:10. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Kaya yung self-concept natin, kung lagi natin naiisip, makasalanan tayo and everything, dapat hindi ka nagmumukmuk dyan dahil si Jesus na yung atoning sacrifice mo for your sin. Sabi mo lang kay Lord, nagkasala ko and I'm sorry. And then go on. Live in gratitude and enjoy. No, ayan po katangian natin ngayon. Because of God's love, we have these two attitudes in life. We live in gratitude, we live in joy. No? Amidst all difficulties, diba? Nakalagay sa, sinishare ko po sa inyo, no? Sa John 15 verse 11, sinabi niya, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. No? Bishop, Gusto ba natin yung joy? Yes. may tanong po ako. Sige po. Off topic po. Sige po. Yung yung Godless City, yung nangyari po sa Opo. LA. Oo. Parang after 2 days po ba parang 2 days after they met God. Oo. what are your thoughts on what happened to LA? Unang-una, yung punishment ng God doon, actually, it is a merciful act of God. Kasi kunyari namatay na sila at wala na yung mga sunog-sunog, diretso sila sa hell. Because of this tragedy, nabigyan siya ng opportunity to repent from their sins. At sa mga Christians, na-awaken sila na we need God in our lives. Because the States is a very rich country. As if they don't need God anymore. Halimbawa, may experience ako sa hospital, may dinalaw ako sa First World sa Australia. Sabi ko, I will pray for you. Ano sinabi ng babae? I don't need prayers. I don't need God. We have doctors, we have hospitals. Hindi natin kailangan ng Diyos. Tayo, di ba, pag may nasakitan, pinagdadasal tayo, sinasama natin sa prayers. Actually, gift ni God yun. We need Him. Kaya yung nangyari sa LA, pag ko, hindi lang yung punishment ng God, kundi it is an act of mercy of God. So that they will be given the chance to repent. For those who mock God, given the chance to repent. At sa mga Kristiyano, to purify themselves, na they need God in their lives. Kasi kung namatay sila, na wala yung ganung tragedy, impyerno yun. No? Kaya, nakapasalamat ako kay Lord. Ganun po nangyari sa Brazil. Sa Brazil, nung minak nila yung God, after a few days, nagkaroon ng flood. Sa area kung saan nila minak ang God. Para mag-repent yung tao. Act of God to kaya I praise God for His mercy. Ano nga lang, masakit pero that's how God treats us because God wants to save us. God wants to save us. All His acts are saving acts. Kahit na in a form of punishment or in a form of consolation.
no? Nakapagsisi. Maraming nagsisi, no? Because of that, no? They need God. Oo. Kaya I thank God ginawa niyon para ma-save yung tao. Kasi kawawa yung tao sa stage, ang dami. Yung kanilang immorality, ba? Sabi ni Mama Mary sa Our Lady of Fatima, many souls go to hell because of the sins of the flesh. Wala na. The sins of the flesh. Kailangan i-preach din natin yan. No? Meron pang bill ngayon nasa pending sa Senate, no? Na grade 4 at grade 6 students, tuturuan sila para mag-masturbate. Nasa Senate, House na. Oo, ganun. Kaya biro mo yung pollution ng mind ng mga, alam na rin ng mga bata yun dahil biro mo sa exposure sa media tapos magiging obligatory pa, part ng curriculum. Oo. To prevent ang kalang issue, to prevent pregnancy. Hindi. Grabe yun. We should pray for that and we should, if we can make a reparation for that sa mga prayers natin, no? We pray for our senators, for our congressmen, kasi sila gumagawa ng batas eh. Ang totoo, of course, merong righteous anger, no? May righteous anger. Kasi you should have righteous anger, no? Sa ginagawang kasalanan, no? Sa pagnanakaw sa pera ng bayan, no? That is mortal sin kay Lord, no? If they die without repenting, they go to hell. Pero even after that, we should pray for them, for their conversion. Kasi tayo, Christians tayo, we want these senators and these congressmen to go to heaven. Meron ba tayong desire na ganun? Galit tayo, lahat yung mapunta sa impyerno na. Pero as Christians, there is first righteous anger, no? And we should act on them para wag mangyari to, no? Mga corruption, tapos na yung immorality, yung gagawin ngayon sa, di ba, sa Senate, no? Dati, inaprobahan na yung contraception, aprobahan lang yung divorce, aprobahan nila yung, sex education sa curriculum na alam natin ma-pollute yung mind ng mga bata. We are against all these things. At the same time, on top of that, we pray for their conversion. No, kaya ganun po mga Hollywood actors and actresses, we should pray for them. Kasi silang models of immorality. Silang models of immorality. Diba si Taylor Swift? No? Karamihan ng mga songs na yung mga tungkol sa mga failure niya sa relationship niya sa lalaki niya. If you examine, kaya niyo po si Taylor Swift, yung kilalang singer sa stage. No, sila Lady Gaga. Sila po ang models ng mga kabataan at saka ng mga ng mga ibang tao rin kahit na matanda na. Puro immorality mga pinagagawa. We should pray for them, for their conversion. Because they will go to hell if they die without repenting of their sins. Oo. Kaya mahalaga po yung sa mga YouTube natin, mahalaga po yung ating evangelization kasi maligtas sila. Di ba may topic din ako dyan last time tungkol the virtue of purity. Ma-preach natin yan, yung modesty. Kasi sabi ni Mama Mary sa 1917, there are fashions that offend God. They offend God because they lead to sin. And when they lead to mortal sin, they go to hell. Kaya tayo, na nag-mature Christians tayo, we should have a burden for that. Kasi pag damad-damad natin ang pag-ibig ng Diyos, we'll have concern for them. Kasi sabi natin, why should I be concerned for you? Ako nga, daming problema, isipin ko pa kayo. Kaya, importante na tayo mismo filled with the love of God so that we can work for their conversion. Lord, intention ko for their conversion. Lord, I pray na magbago sila. Bakit tayo may devotion sa Nazareno? Bakit may devotion tayo kay Mama Mary? Bakit may devotion tayo sa Santo Niño? So that people may come to know God and be saved. Meron tayo added motive. Kasi, tayo Christians malaking virtue yung forgiveness. Kasi when we fight evil, nandiyan ang tukso, yung anger, violence. No? Kaya we pray for the gift of perseverance, the gift of forgiveness, the gift of understanding, the gift of fortitude, yung 7 gifts of the Holy Spirit.
Maging operative sa life natin as we go to the whole world, as we go to our families, to our communities, yung mga tao na kakausap natin, kailangan natin itong 7 gifts of the Holy Spirit. Kung hindi, ma-overcome tayo ng galit, no? Ng unforgiveness, no? Ng judgmental. Oh, kailangan po natin mag-gifts na, no? Meron So, bishop na yung celebrity Pinay na na-involve ngayon sa isang bilyonaryo. opo, Napabasa ko yung mga comments para bang inggit na inggit sila dahil ang swerte raw oo, nito babae, bilyonaryo yung lalaki, oo, maraming ganun yan. nakarelasyon. Wala na yung Oo. pera-pera na lang ho Kaya, talaga ang nakikita ng tao. oo, iba na pong values ngayon, iba na. Kaya ngayon, kung may mga problema rin tayo, di natin sila pero madali na yun. Sa prayer natin, sa misa, isama natin, Lord, for the conversion of sinners. Pag nag-suffer ka, Lord, I offer my sufferings for the conversion of sinners. Ay, yung mga ginagawa ng mga nuns sa mga kumbento, sa mga pink sisters na binibisita natin, ay na ginagawa na, noon buhay nila, for the conversion of sinners. Kasi may pagmamahal sila sa kaluluwa ng mga tao. Eh, pag wala ka pagmamahal sa kaluluwa ng tao, eh, bahala sila, punta sa impyerno. Di ba? Di ba? Pagdasal natin yung mga hindi katoliko, yung mga kulto, na mali paniniwala kay Lord. Ipagdasal natin. Kasi they will go to hell because of their wrong beliefs kay God. Pero if they love naman, kahit na may wrong beliefs sila, itatagal sila sa purgatorio. Kaya pagdasal natin for their conversion. So, pag wala silang fullness of truth, eh, they will suffer sa next life. Sa purgatory, kung nagmamahal sila ng kapwa nila, eh, lilinisin sila sa purgatory. Pero kung wala pala silang pagmamahal sa bahay, eh, siya ka lang heresy. Eh, kayo, gusto nyo ba si Kibuloy mapunta sa langit? ha? Bishop, Gusto nyo ba? Kung ay mapinagagawa niya? Oh. Pag Kristiyano ka, of course, pupunay yung mga ginawa niya, kailangan magkaroon ng justice, yung sa mga ginawa niya kasalanan. Dapat yun, kasi we live in this world. Kailangan justice yan, no? Pero, dahil Kristiyano tayo, we go beyond that. We pray for Pastor Kibuloy. Lord, hipuin mo si Pastor Kibuloy. Magsisi siya para makapunta siya sa langit. Ayun po, gusto niyo ba makapunta? Di ba si Brother Eli Soriano? Ako, sinasama ko sa misa yan eh. Have mercy on his soul. Ganun. So, kino-correct natin sila sa truth ni Jesus, no? Sa preaching Magandang na, gabi po, Bishop. Nako, good evening po, Brother Alvin. Puri ng Panginoon. Sige, may share ka, Brother Alvin. Opo, naano ko lang po, kasi po tuwing nagpe-pray kami, sinasama ko lagi yung pagbabalik loob ng mga makasalanan, lalo na yung mga taong gumagawa ng kasamaan, pagpatay, Opo, yung oo. mga pang halaya, yung mga Opo. pare-rape na nakuha na naman ngayon. Tapos po yung Mm-mm. lalo na po yung mga taong patuloy na hindi kumikilala sa kadakilaan nating mahal na ina at ang Yun, pagka-Diyos oo. na ating Panginoon sa Oo. Kristo. Tama po yan, Brother Tsaka, Alvin. Oo. tapos po yung kung Tama po. naalala ko po yung sa ninyo, yung naalala ko po yung sa isang napanood ko na ah totoo nangyari po na sabi po nung isang tao, sabi niya, yung sa verse na yung sa 100 nawala po yung isa, ng tupa, hinanap, Opo. sabi po nung tao, parang in reality, parang hindi makatotohanan na hanapin mo pa yung isa. Kasi Opo. meron ka naman 99 pa. Pero Opo. nung nag-pilgrims po daw, sa po ito, po ni Father Dave, na nung mag-pilgrims, Mm-mm. naiwan siya ng bus. Ngayon, hindi niya alam, hindi niya yung dialect doon, yung hindi niya alam kung may pera siya, sasapat ba doon. Yung takot niya doon niya na naintindihan, yung nag-iisa siya. Ngayon niya Opo. naintindihan po yung na hinanap yung nawala dahil binalikan po siya. Kaya Opo, sabi yun. niya, Ganda. Gandang kwento ni Bra. Oo. nagbalik
na 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 ano niya sa buhay niya Oo. talagang gano'n tayo kaimportante yung po sinasabi niyong pagmamahal ng Diyos na sinasabi niya Oo. bakit kailangan balikan pa yung hanapin pa yung Oo. isa. Pero sa reality, ang nangyari sa buhay niya, naramdaman po daw niya kung gaano siya kamahal talaga ng Diyos. Na kahit Opo. nag-iisa siya, binalikan siya. Yun po yung Opo. na totoong nangyari po sa Pilgrim's Wood ni Father Dave. Ang galing. Yun Ni lamang Father po. Dave. Maraming Brilliant. salamat. Oh, thank you, Lord, for Thank you po. using Father Dave, and also Brother Alvin for sharing that experience with us, no? Totoo po yan. Kasama sa Opo. pagdadasal natin, no? Kahit na gusto natin ng katarungan, pero dahil Kristiyano tayo, we pray for their conversion. We want them to go to heaven too, no? Opo. Ah, God bless po sa inyo, Ate Renita, no? Ah, yung siguro last point ko kay Saint Benedict, each of us is necessary. Siguro Isaiah 49:16, no? Napakaganda na kinote niya ni Pope Benedict, no? See, upon the palm of my hands I have written your name. No? Kung may palad man ang Diyos, sinasabi sa Isaiah 49:16, isinulat sa palad ng Diyos ang pangalan ng bawat isa sa atin. Kaya ganoon tayo kahalaga. Yun lang, dahil binigyan tayo ng kalayaan, mga iba ayaw. Wala magagawa ang Diyos. Kung gusto natin burahin ang ating pangalan sa palm ni Lord, kalayaan natin yun eh. Pero lahat po tayo ay necessary. See, I have written your name upon the palms of my hand. Tapos sa Isaiah 43 verse 4, last verse na po ito, no? You are precious in my eyes and I honored you and I love you. We are valuable because God is our Father and we are His children. Alam niyo na po lahat to eh. Ang calling lang po natin dito, sinasabi ni Pope Benedict, maging part to ng ating of every morning, biro madama mo, mahal na mahal ako ng Diyos. At inimbita niya ako para i-return yung love niya sa kanya, to be united to Him. In that sense, we are saved and sanctified. Third, gusto ni Lord magkaroon tayo ng full assurance na mahal niya tayo. At ika-apat, it takes time. Kaya lagi tayo nagpe-prayer para lalong umano sa ating isip, no, sa ating diwa, no. It takes time, parang soil na kailangan ma-expose sa sun para magkaroon ng buhay, no, ng warmth, no, light and life. O parang apoy na kailangan para lagi magningas, kailangan ng uling o kailangan ng fuel. Lord, itinataas ko po sa iyo sa gabing ito, sa buong taon na ito, madama ng bawat isa na mahal mo sila. At the same time, throughout the year, ang gagawin ng bawat isa ay mahalin ka. Parang si Pope Benedict, lahat ng ginagawa niya, I love you, Jesus. No? I live up to you, Sister Jessica, si Sister Kete, si Brother Bobot, si Sister Karina, si Brother Aldrin, si Brother John, si Ate Renita, si R. Umalay, si Brother Alvin, at yung mga nakikinig dito, Panginoon, at makikinig dito, i-bless mo. Ngayon po, in particular, may mga sakit sa aming community. Si Brother Egay. Lahat po kami, Lord, alam mo, pangangailangan namin at mahal na mahal mo kami that you care for us. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Si Ate Emily, si Ate Edith, at ang kanilang pamilya at mga mahal na sa buhay. Si Sister Vicky, si Sister Lynn, lahat po si Sister Levy, lahat po ng kasama namin sa prayer meetings, sa Bible sharing, sa Bible study. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po. Thank Okay you. na, sige. God bless Sige, us. God bless ha. Sige, okay. God bless.